Boses ng Magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapaki-pakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. Boses ng Magsasaka, ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Boses ng Magsasaka, tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. Boses ng Magsasaka, ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka, pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhing iaangat at iaahon ang buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. Boses ng Magsasaka, handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Silver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Magandang umaga, Pilipinas, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan Channel, FB page, YouTube account, Rumble at Twitter. Kung wala pa po kayong Twitter account ay maaari po kayong mag-register, libre naman po yan, para po mas marami kayong malaman ng mga katotohanan at nangyayari sa buong mundo. Pati po ang Rumble, ano? Diyan din po ay bumisita po kayo. Anyway, 1 oras na naman po na talakayan ang ating gagawin ngayong tanghaling ito. Alam niyo po ba na ang ating pong panauhin ngayon ay dating Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Isa po siyang kasama po doon. At sa kasulukuyan, siya po ay itinalaga
bilang Region 4B Regional Fisherfolk Director. Walang iba kundi si Ginoong Rogelio Manlavi. Magandang umaga po sa inyo, sir. Boses ng Magsasaka. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Nais ko pong batiin ang lahat po ng mga mag-iisda. Partikular po ito sa Iloilo, sa buong lalagyan ng Palawan, sa buong Region Province. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga mag-iisda. Sa inyo din magpapit, magandang umaga sa inyo, magandang araw po sa inyo. Ako po nagpapasalamat ng marami dahil sa pagkakataon nito ay kayo po ay makakausap. Maraming salamat po. Isang karangalan po ito, Mang Rogelio, na kayo po ay bahagi ngayon ng palatuntunan po ng Boses ng Magsasaka. At sa lahat po ng mga nagtatanong kung bakit po picture lang ang nakikita natin kay Mang Rogelio, alam nyo po dahil siya po ay nasa El Nido, napakahirap daw po ng signal doon. Kaya tinatawagan po natin siya sa pamagitan po ng telepono. So, ngayon po, pagtiyagaan nyo muna po dahil sooner or later, ay makikita na rin po natin live itong si Mang Rogelio sa susunod na panahon. But for the meantime, importante pong maibahagi natin sa ating mga kababayan kung ano ba ang nangyayari sa El Nido, kumusta ba ang mga mangingisda natin doon sa El Nido. Well, bago ang lahat, Mang Rogelio, gusto ko lang din malaman kung ito bang iyong posisyon bilang isang regional fisherfolk director ng Region 4B, ito ba ay itinatalaga ka ng ating pamahalaan, particular etong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mang Rogelio? Boses ng Magsasaka. Yes, ma'am. Tuloy hindi po ako ina-affect. Ako po ay napili through selection ng lahat ng mga leader ng mga mag-iisda sa buong Region 4B. So last year, ako po ay napili ng Regional Fisherfolk Director. O kayo po ba ay volunteer bilang dyan sa El Nido o ng Region 4B? Boses ng Magsasaka. Po ba, volunteer po ako. Wala po akong tinatanggap na sahod mula sa pamahalaan. Paano po ninyo nagagawa na napupuntahan po ang iba pang rehiyon o probinsya dyan sa inyong rehiyon? Sa tulong ng Maine, last week, halos po lahat ng probinsya ng Region 4B ay napuntahan ko po. Kasi yun po yung time na pasito doon sa program ng BIFAR. Boses ng Magsasaka. Sa buong buwan ng Mayo, yung mabibigay na Regional Fisherfolk Director, nag-iibot po yung lahat ng mga dalawigan sa buong Region po para po makita namin yung mga proyekto, yung mga programa, projects ng BIFAR. Opo. Oo. Ang termino po ng inyong pagiging isang regional fisherfolk director, gaano po ang tagal po nito? Boses ng Magsasaka. After nung sila naman po ako as regional fisherfolk director. Kaya kailan po kayo itinalaga? Boses ng Magsasaka. Last day, May. Oo. Bilang isang regional fisherfolk director po, kumusta naman po sa El Nido? Boses ng Magsasaka. magandang mga nagpapasalamat po ako. Ito pong nagkakikila na tumawag sa atin para gustahin po itong talagayan ng mga particular cases. So, ma'am,
yung mga mangingisda sa sitwasyon ng kalagayan, ito din mo muna. Marami mong mga mangingisda dito na totally ay nakatipid sa pangingisda. So, hindi pa din sabihin. Kasi ang hirap talaga mag-isda. No? Diyan mo mararanasan yung sama ng panahon, malalaki. Lalo, kapag inabot ka sa daot, baka wala kang mahuling isda. So, ma'am, talagang in reality, itong mga mag-isda dito sa amin at totally na nabibitis dagat ay ganoon pa rin ang sitwasyon, ang kalagayan nila sa buhay. Kasi hirap na talaga ng isda ngayon. Kailangan kong pumunta ng malayo, tuloy ko nakakarating ng West Philippine Sea. Doon po sa may Parampayagas project map kung natatandaan. Marami kong mga pangingisda dito, dito, ang nakakarating doon para ko pangisda. Bakit? Kasi kunti na lang, kung dito ko sila mangingisda, sa malapit ay kunti lang po yung nahuhuling isda. So, kailangan mo nilang lumayo para kung makahuli ng mas marami, mas magagandang isda. Ito po yung mga huli nila ng magagandang isda. Ito po yung sinusupply dito po sa sa bayan. Kasi dahil turista dito sa Iglesias yung big season po kasi ng turista dito eh. So, ang taas po ng demand ng isda sa bayan. Pwede po, para sa inyong malaman, kami po dito sa Iloilo ay nag-import ng isda sa ibang munisipyo. Kasi hindi na makasapat yung huling isda ng mga mag-isda dito sa Iloilo para i-supply po sa public market. How irony na nasa tabing dagat kayo pero oo. Boses ng magsasaka. Is ma'am, ito po. Kasi ang dami mong mga mag-isda ngayon na nag-i-gives na sa turismo eh. Yung mag-isda kasi mas pinili nila na mag-i-gives sa turismo. Bakit? Kasi nga sa turismo, pag-uwi nila sa hapon, may bayad ka agad, may sahod ka agad. Unlike doon sa pag-iisda, halimbawa, naglaot ka ngayon, hindi mo sigurado mayroon kang mahuhuli o wala. Diba? So, mas pinipili nila na mag-i-gives sa turismo. Kasi ang daming opportunity dito sa turismo. Mamunta. Hindi mo silang, actually, may mga mag-isda na may kakayanan na magpagawa ng malaking bangka para mag-turista. Meron din namang mga mag-isda na nagkakaya. Meron din namang mga mag-isda na naging-tauhan ng mga bangka na pang-turista. Maraming mga mag-isda ngayon nagtatrabaho na sa mga resort, sa mga hotel. So kaya po, isa po yun sa padahilan. Bakit? Ginukulang kami ng supply ng isda dito sa bayan. Sa ganitong sitwasyon na nangyayari sa inyo, ano ang nakukuha niyong tulong mula sa ating pamahalaan? Mapalokal o national man yan, Mang Rogelio? Boses ng magsasaka. Kung makikita, yung kalisya ng ating pamahalaan, ito pong IFAR, no? Napakalaki ng nagtutulong ng IFAR sa mga mag-isda, particular po ito sa ating. Sila po ay nagbibigay ng mga lapat, nagbibigay ng gawil, bayaw, savings para sa mga savings farmer, lalo na po ng mga nakaraang taon. Then, nagbibigay din po sila ng fuel subsidy sa ating mga mag-isda. Ibigay din sila ng training sa ating mga mag-isda. So, napakalaki po ng naitulong PFAR sa mga mag-isda. At alam po, hindi lang dito sa ito eh. Para sa ibang malaki. Sa ibang ay hindi po at nagtatag po ako sa mga
talagang napaka-dami mo. Okay, pagdating po sa lokal na pamahalaan, kumusta naman po? Boses ng Magsasaka. Napaka-halaan. Pero, meron po may tutulong. Kasi mo, ibo po ako naging chairman ng Infrastructure. Ako po ay naging empleyado ng ako po yung nag-implement. So, meron po kami mga yung dami kong nagkakalit ng yung LGU po, nagbibigay ng pagpag po, nagbibigay din ng tilapia. Kasi pinupromote po namin ngayon, yung tilapia culture. Kasi sa tingin namin, ito po yung isa sa mga solusyon sa kakulang ng isda. Kasi yung tilapia kasi napakadali. Yung D-Parties po, dami ko lang maibigay sa akin. Tilapia category. So, yung LGU po, nagyan lagi na at nagbibigay ng support at ating mga kapitlan. Kaya natin yung support bilang regular issue sa pagmamahal ng SLGU. Hanggang ngayon ang gas ay tutulong po tayo para paraan natin samahan ng mga kapitlan. Kasi ito yung nagawang ng local government unit. So, marami po tayong narehistro sa Department of Labor and Employment sa mga pangisa. Yung LGU, nagyaman lagi ng susuporta. At yun pa yung pabalahan. Yung payaw na pinigay ng susuporta yung LGU. Hindi ng TFR. So, nakakatuwang malaman na may mga suporta naman pala ang lokal na pamahalaan at ang lalo na ang Bureau of Fisheries. At ako, saksi ako dyan na Mang Rogelio dahil nung minsan ay nakarating din ako sa ibang lugar sa Quezon at nakita ko kung paanong naka-assiste lagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngayon, gusto ko lang balikan yung sinasabi mo kanina na karamihan ng mga mangingisda natin dahil nga sa konti na lang yung nakukuha sa malapit, no? Nakakarating na sila hanggang dun sa may area ng Malampaya. Dumarating din ba kayo sa pagkakataon na umaabot kayo hanggang dun sa may Spratly Island? Boses ng Magsasaka. Para po sa inyong kaalaman, yung Spratly Island ay napakalayo na po. Po, alam ko hindi pa rin pero para po sa inyo alam. Ito po ay nasa dulog bahagi na ng inland ng Palawan. Sa northern part ng Palawan. So, medyo pagdating po doon sa Spratly talaga siguro kung mayroong mga nakastong na doon sa kalimutan ng China. Siguro ng po marami po. So, napakimposible na po marami po yan. So, Kasi ang Malampaya gas project, sako pa din po yan ng West Sea. So, nakakarating po sila doon. Lumalagpas pa nga yung ibang mga mag-isla dito. Nung in-interview ko sila, nakakalapas pa sila. Kung sa West, sa Malampaya. So, malaki po yung tabi ng at may kinain din po yung ating mga mag-isla dito kasi yung ating mga mag-isla dito sa dito mga plan. Before po ginawa yung Malampaya gas project na yan, sila po ay dati naman
ganyan sa lugar na yan. Mm-mm. Subalit nung ginawa po yan, nagkaroon na po ng platform dyan, pinagbabawala natin silang makalapit doon sa kanilang dating pangistahan. So, isa po yan sa mga issue na ating mga mangisda. Okay. Yun na hindi na sila makalapit doon Oo. Correct me if I'm wrong, Mang Rogelio, Ibig sabihin, dati-rate, nung wala pa yung Malampaya Gas Project dyan, ay maluwag, malayang nakakapaglayag at nakakapanghuli ng isda ang mga mangingisda natin. Tama? Okay. So, nung nagkaroon na ng platform, nagkaroon na nung Malampaya Gas Project, doon nagsimula na pinagbabawalan sila na gumawi, pumunta doon sa area na yon. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, ang gobyerno mismo natin din ang nagbabawal sa mga mangingisda natin. Tama? Boses ng magsasaka. Oo. Yes. Aside from that, mismo dito sa loob ng municipal water, at dito ay nagkaroon din ng conflict sa paggamit ng municipal water. Kasi nga ho, yung mga dating pangisda, dating mga mangisda, ay hindi na ho ngayon pilit mangisda. Dahil yung mga lugar na yun ay naging dive sites na. Okay. Ginawang dive site, napakarami mong dive site dito sa Ejido. Then, ginawang community managed marine area ito pong sinasabi na yung APA. Oo. APA, Marine Protected Area. So, ito po yung isa sa mga issue. So, okay na po yan ngayon sa mga mangisda kasi unti-unti nilang naunawaan kasi nga yung Marine Protected Area ay napaka-importante po yan. Yan po yung pangitlugan ng ating isda. Pagka lumabas doon sa lugar na yun. Kung pwede man lang pulihin. So, okay na po yun ba? Wala nang gaanong maraming issue dyan kasi naunawaan. So, hindi po ito ng buwan. Hindi po ito bang ng isang non-government organization with the LGU ng LGU. Ganun. Tumitingin lang ako, Mang Rogelio, sa labas. Hindi ko alam kung tama yung nasa isip ko. Kaya lang, kung NGO ang humahawak ngayon, yung tinatawag nating Marine Protected Area, in partnership with the LGU, parang teka lang, yung mga mangingisda, ano naman yung kanilang pakinabang? Meron bang sinasabi sa inyo? Sa akin lang sa perspektibo ko lang po, personal ko lang po to, nung naririnig kita na ganito, para bang bakit pinoprotektahan nyo yung marine life, yung mga yamang dagat na yan, habang ang tao, pinagbabawalan nyo sa mga lugar na yan na kailangan din naman naming mabuhay. Hindi ba ang purpose naman ng yamang dagat ay para makainin din ng tao? 'Di ba? Tama ba ako? Boses ng magsasaka. Hindi mo nagkaroon ng problema habang i-establish yung marine sanctuary po namin dito bawat barangay. Kasi nga, yung mga mangingisda, yung samahan ng mga mangingisda, ito po ay kinukonsulta po namin. At yung kasama ako sa establishment ng mga marine yung marine sanctuary na yan. Kasama po ako. Wala noon hanggang yung establishment ng marine sanctuary po na yan. So wala pong reaction yung mga mangingisda kasi properly sila consulted may consultation na ginawa. Ang LGU at yung LGU, ito pong community foundation. So, hindi mo nagkaroon ng ganong
kaisipan yung mga mag-isda na isda, wala kami, pag yan ginawa yung marisan ko, wala na kami mag-isda. Hindi Okay naman tayo na nangangalaga tayo at kumaga parang hindi natin inaabuso, sinisira ang yamang dagat natin, 'di ba? Tama naman 'yon. Kasi doon tayo kumukuha ng ating kinakain eh. Pero ang tanong ko lang, totally ba na pinagbabawalan kayong mangisda sa mga dive sites na yan, sa mga marine protected areas na yan? Hindi ba kayo ina-allow on a certain period ng pangingisda dyan? Kasi syempre, I'm sure, mas malapit naman yan kesa doon sa mas malayo na malampaya o sabi mo nga, lumalagpas pa doon para lang makahuli ng isda. Totally? pumasok sa loob ng mga dives. Naku. At mga marisa. Oo nga. Turismo. Ay hindi na magandang paano kung wala ng mga turista na magdadive dyan. So, magkakaroon ng maraming problema. Sabihin yung ating mga kurang, ating mga dive sets na yan, nahihira na. So, bakit tinutukan ng mga turista yan ngayon? Kasi maganda. Diba? Kaya ang ginawang dive set. Well, so, naiindihan ko yun ang ating mga well, okay lang na pagandahin mo yung bahay mo, manatiling malinis, tanggalin yung hindi ka magtatapon ng basura, hindi mo sisirain yung bahay mo kasi santuaryo mo yun eh. Ibig sabihin, lugar mo yun na dapat mong pangalagaan. Tama naman yun. Pero, hindi pa pwedeng magkakasya ka na lang na pagagandahin mo na lang yung bahay mo pero hindi ka nag-generate ng totoong kita. Hindi kita kundi produksyon mismo ng isang uri ng produkto. Halimbawa, delata, meron tayong ibang uri ng mga delicacies na galing mismo sa mga yamang dagat. Ibig sabihin, parang ang nangyayari ngayon sa inyo sa El Nido is dahil mas pinapaunlad ang turismo, that is service economy, kuya. Alam mo, Mang Rogelio, iba pa rin kapag meron kang inaaning produkto, just like in farm, meron kang palay, meron kang gulay, meron kang prutas, at marami pang iba. Okay? So meaning, dahil kung sa land, ganito yung inaani mo, ibig sabihin, may pera ka at meron kang physical na pagkain, may physical kang produkto na pwedeng pagkakitaan hanggang sa pinakamahirap na mamamayan. Ganon din pagdating sa pangingisda. Ibig sabihin, kung marami sana tayong huli, mas buhay ang, kaya nga sabi mo kanina, naalala ko sabi mo kanina humihina na ngayon ang pangingisda. In fact, nag-i-import kayo mula sa mga karatig na munisipyo, diba? Karatig na bayan, na kung tutusin, hindi naman dapat. Why? Kasi napakayaman ng dagat ng El Nido. Pero dahil may mga lugar na parang mas prioridad, yung panatiling maganda siya at panatiling ligtas yung mga yamang dagat doon, parang sinabi mo na importante mas ligtas yung isda kaysa sa tao. Sorry devil's advocate lang. Sa akin lang yun lang yung thinking ko, Kuya Rogelio. Oo. Kasi, yung dissect, hindi naman anong malapad Okay. Napakasok po ng Dagat. Okay.
kung tinuloy na parang gusto mo sabihin na wala nang ibang piling mag-isda, hindi yung basic. So at least ngayon, Napakalawak po ng dagat. Okay. Okay, ang isa pang tanong ko, Mang Rogelio, ano-ano ang mga balakid, no, na o nagpapahirap po sa kalagayan ninyong mga mangingisda dyan sa El Nido, kung meron man? Boses ng magsasaka. Okay, ito. Isa sa mga balakid o nagpapahirap ng kalagayan namin. Isa ko sa masasabi ko Pangkat, ay ito pong mahinang pagpapatupad ng batas. Pangisda ng local government unit. Nako, panawagan po sa ating local government unit. Sana ay paigting na ipatpad yung batas pangisda dito sa loob Spalwater. Dito. Bakit ba? Kasi talagang mayroon pa pong mga illegal fishing activities. Dito po sa amin, katulad ng bawa, yung dynamite fishing, mayroon pang nagbubumbong dito po sa Ilocos. Bakit po ko nasabi yan? Noong mga nakarang buwan, ako mismo nag-examine ng isang nag-isla sa isang talibaba positive po sa Oo. yung ating ibang mga isla, may mga report sila sa akin. Meron silang narinig at nakikita mismo na nagpapaputok sa laot. So, kailangan na po dito yung pagpapatupad ng batas. Alam po na nag-enforce din sila. Kaya lang, hindi sapat kasi kulang sa tao, kulang sa budget. Hindi ko dapat tutupad ito bigyan ng maraming budget ng LGU para magkaroon mo ng maraming enforcer, kalaban naman ang bagong mayor. Kung ang enforcer mo hindi talaga hirap talaga i-implement yung batas ng isla. So, kailangan mong dapat bigyan pansin dito ng local government unit. Yung pagpapatupad ng batas. Kasi maliban mo sa bumbong, tagay na may fishing, meron pang ba? Katulad ng kompreso. Parang yung kompreso pa ngayon. Okay. Meron pang mga, meron pang mga commercial fishing vessels na paminsan-minsan pumapasok dito. Katulad po ng nakaraang mga buwan. Meron isang pulbog-pulbog na nakuli dito sa Ilo. No? So, isa po yan sa mga problema na tingin ko isa yan sa mga balakid na nagpapahirap sa kalagayan ng mga mangingisda dito sa Ilo, ma'am. Clarification po, Mang Rogelio, eto po bang pumapasok sa municipal waters ninyo na mga commercial fishing vessel ay mga Pinoy? Boses ng magsasaka. Oo, mga Pinoy. Kasi within 15 kilometers dapat hindi sila mag-iisda. Oo. Oo. Ito po ba ay ipinarating nyo sa lokal na pamahalaan at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Oo, alam dito ng LGU. Actually, dito sa yung kanilang enforcement team sa LGU. Mang Rogelio, pwede mong i-relay sa lokal na pamahalaan ninyo, kay Mayor. Recently lang ay nakapanayam ko si Governor Mandanas. Ito yung pagkapanalo niya in 2019, I think, ni Governor Mandanas sa Department of Budget and Management kaugnay dito sa local fund
may pondo pa kasi na dapat ibigay ang DBM sa lahat ng mga LGUs at napakalaki po nito dahil naipon po ito. Syempre 2019 lang nagkaroon ng final and executory decision ang Korte Suprema. Ito ay kumbaga parang hindi po siya retroactive kundi magte-take effect ito dapat 2019 onwards. So, dapat po ang lokal na pamahalaan po ng El Nido ay mukhang kinakailangan nilang tignan ito. Pwede silang makipag-ugnayan kay Governor Mandanas, Dodo Mandanas, tungkol dito. Kasi malaking pondo to na dapat ibigay sa lokal, maging sa mga lokal na pamahalaan, kay munisipyo yan, kay syudad yan. Talagang karapatan nyo yun. Dapat sa batas ay otomatiko dapat ito na ibinababa sa inyo ng DBM. At malaking halaga to, Mang Rogelio. Makakatulong to hindi lamang sa aspeto ng mga pangangailangan sa personnel, kundi maging sa kalusugan, sa edukasyon, pati sa iba pang mga bagay, kahit ang telecommunication dyan para mapahusay. Can you imagine kayo dyan sa El Nido, hirap na hirap kahit meron po kayong tinatawag nating communication, marami na bang mga cell sites dyan, Mang Rogelio? Boses ng magsasaka. Marami ho. Nandito yung ganyan lang talagang hindi ko alam yan. Dahilan bakit Oo nga Wala eh. Ito na rin ang panahon para manawagan ka sa ating mga opisyal ng pamahalaan, sa mga ahensya po ng gobyerno, hindi lamang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi lamang ang lokal na pamahalaan ng El Nido, kundi maging sa mga katulad ng DICT, lalo na sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay Bongbong Marcos po. Nasa inyo po ang pagkakataon, Mang Rogelio, at manawagan po kayo. Boses ng magsasaka. Manggat, ako'y mananawagan sa ating pamahalaan, sa ating mga miyembro ng PDD, ito pong ipanawagan sa na dapat yung BFAR ay gawin ng departamento. Kasi ako, alam ko, matagal na po itong sinusulong ng mga mangingisda, pero hanggang ngayon ay hindi nagagawa. Then ako, magawa ito ng ating Pangulo sapagkat napakalapat po ng ating dagat. Marami pong mga mangingisda ang nakatipid sa ating dagat. So, mas maganda ho kung maging departamento ng BFAR. Mas malaki ho ang may tutulong sa ating mga mangingisda. Then, siguro dapat pagkakasindi natin yung pharmacy, yung Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Kasi ito po yung isa sa mga functions nito, ay ito po yung sisiping regulatory body ng LGU ay hindi po sa pangangalaga ng ating karagatan. Then, panawagan ko rin po yung mga kinaukulan, lalo na po sa ating Pangulong dapat manatiling 15 kilometers po yung municipal waters. Huwag po siya nang entertainin yung mga panukala na bawasan po ang sukat ng municipal water. Meron po kasi mga panukala na gagawin na lamang 7 kilometers. So, mas madidikado po maging ring ng pwede. So, po ngayon ay 15 kilometers yung sukat ng municipal water. Wala po sa shoreline. Sa 15 kilometers na yun, dami na po ang pasok ng mga commercial fishing food.
lalo na kapag tinikilan test na lang, mapaparating sila. No? So, ito yung panawagan po namin, ilang ako nanawagan. Hindi yung pag-iisda. Kasi na pagtunan pa. Matagal na po, matagal na po yung pagsulong na mag-iisda. Department mo, na gawing department. Then ako po isa na parang hindi po ba parang kasi na natin mga mag-iisda. Importante po ito. Yung partner na pamahalaan. Tama. Pagpapatupad ng mga then siguro katulad ng sinabi mo, sana po magbigyan pa itong agar consider na natin dito ay tourist destination na dapat diba maganda yung ating so long that wala ka banda. Kayo ay nakikinig sa programang Boses ng Magsasaka. So, antayin lang po natin mga kababayan. But of course, kayo po ay kasulukuyang nanonood pa rin. Dito pa rin sa impila ng Katipunan Channel at sa palatuntunan po ng Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong napapakinggan at nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Pansamantala, pakinggan po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit detang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagik. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayon mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin niyo. Ako nga po pala si Casey Pichi Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi, tiwala ko.
Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin si Ginoong Rogelio Manlavi mula po sa El Nido. At nako, alam niyo po ang dami nating mga impormasyon na nakalap mula sa kanyang mula po sa kanya at nalaman natin kung ano ba yung sitwasyon ng kalagayan ng ating mga mangingisda doon sa El Nido, no? At sana po sa lahat po ng mga tumutunghay po ngayon, please like, share, and subscribe po ang ating pong Boses ng Magsasaka, ang Katipunan Channel. At bisitahin nyo rin po ang aking bahay, ang BDT Radio Production. Marami po kayong makikita pong mga palatuntunan po ng tuklasin natin, Boses ng Magsasaka. Samantala sa Katipunan Channel naman po ay mapapanood nyo rin ang iba't ibang pong palatuntunan. Nandyan po ang kay Rita Gadi, at saka kay Ado Paglinawan. Yan, yung ang maestro. At doon din mapapanood nyo rin po sa Katipunan Channel ang Boses ng Magsasaka at ang tinatawag po natin na tuklasin natin. Marami po kayong mga impormasyon na makakalap po dyan at tanging dito lamang po ninyo maririnig ang mga tunay na pangyayari at kaisipan na hindi po natin gusto ng gera. At lalong ang tinitindigan po natin ay para po sa kapakanan ng taong bayan. Hindi lamang po basta ng mga Pilipino, kundi ng lahat ng tao po sa buong mundo. Kinakailangan po ganyan po tayo mag-isip kasi kung tayo po ay mag-iisip na survival of the fittest, patay na po tayo. E di syempre ang mamumunini, yun na lang pong mga mayayaman, yun na lang pong mga sikat, mga malalakas. Tama po ba yun? Pagka ganun po ang pag-iisip po natin, ang mangyayari po sa atin, anarkiya na po yun. 'Di ba? Kung anarkiya, doon na lang tayo sa susunod na lang tayo kung anong sasabihin ng king and queen. Ganun ba tayo? 'Di ba? Hindi po. Ang forma po ng ating pamahalaan ay hindi po ganun. Hindi po anarkiya o monarkiya.
tayo po, ang ating pong sistema ng pamahalaan ay presidential. So, ibig sabihin, may boses ang taong bayan. May boses ang katulad po ni Mang Rogelio Manlavi. May boses ang mga mangingisda. So, eto na po siya. At mabuti po ay muli natin dahil napakahirap po talaga ng signal. Pero sa huling bahagi po ng ating palatuntunan ay ibibigay na po natin ang ating pong baka meron pa po siyang mensahe na nais niyang ipahiwatig o ibigay po sa inyo. Nasa inyo po ang pagkakataon, Ginoong Rogelio Manlavi. Go ahead, Mang Rogelio. Boses ng Magsasaka. Okay, maraming salamat po sa maibig pagkakataon na kayo po ay ating nakausap. Maraming salamat po sa kaunting kaalaman na ibahagi sa inyo. Sana po sa mga susunod na pagkakataon tayo makapag-pintuhan para ma-update ko kayo kung ano po ang totoong kalagayan ng mga pag-isda. So, sa lahat po natin mga tagapakinig, sa magandang araw mo, Isay. Thank you, Ma'am Kat. Maraming salamat po, Mang Rogelio Manlavi. At sana po hindi ito ang una at huli na kayo ay aking makakapanayam. Hanggang sa muli po, Mang Rogelio, ingat po kayo lagi at please update lang po ng atin pong mga nangyayari dyan sa lugar po ng El Nido, Palawan. Salamat po. Okay, inyo po nga napanood ang ating pong panauhi na walang iba kundi si Ginoong Rogelio Manlavi. At napakinggan po ninyo ang ating pong talakayan. Sana po ay nag-iwan po sa inyo ng pangmatagalang kakintalan at nawa ay magsilbing gabay po sa inyo sa inyong araw-araw na gawain at maging gabay din po para sa mga tamang ideya na dapat po nating tinitindigan. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka. Programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka. Inihandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Ka Silver Bonto kasama si Kathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naregatan nak nga maturog, tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit datang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance nalaing. Sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Libubot buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayan pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga dyan makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumatan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayan mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin niyo. Ako nga po pala si Katie Petty Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi! Tiwala ako! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019.